greatness as we sing tribes. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like a God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Dohay nadie como nuestro Dios. Dohay nadie como nuestro Dios. There is no one like a God. No. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. 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 Ayo, ayo,
aming pupurihin at aming dadakilain dahil ikaw ay nararapat. Ikaw ay karapat-dapat. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagtanggap, Panginoon. Salamat, salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanmay hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, paghahawakan ko. Mamalagi sa galingan mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri,
ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, minsan pa. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your hand. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your hand. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone.
the good times and bad, you are on your throne, 'cause you are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, 'cause you are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, 'cause you are God alone. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Makita ko nga po ang inyong mga ngiti. Amen. So, I'd like to share this verse from the Bible. Proverbs 21:5. Careful planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Or, in Filipino po, Kawikaan 21:5, ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit, ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. So sabi nga po, the Bible encourage us na magtiwala sa Panginoon. Pero, alam naman natin, di ba, magtiwala tayo sa Panginoon, pero ini-encourage din ng Bible na dapat meron din tayong sariling gawa, 'di ba? We also have to do our own part, 'di ba? Dalawa po yung sinabi dito, sabi hard work and good planning. So, 'di ba po, syempre sa start of the year, marami tayong mga planong gustong gawin, 'di ba? Pero ang tanong, ano yung ginagawa natin? 'Di ba? Nagsisipag ba tayo? Kailangan po kasi if you want to aim on something, kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo, it comes with diligence. It comes with hard work. It comes with resiliency. Dapat po, maging masipag tayo, di ba? We have to reach for the goal. Sabi nga, di ba, the President of the United States, meron siyang quote. Actually, ito yung quote lagi namin sa work, di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Ibig sabihin, kung hindi ka nagplano, plano mo na rin talaga na hindi maging successful yung gusto mong mangyari sa buhay. So, importante po na magplano. Number 2, sabi rin doon, hard work. Okay,
lagi nga tayong di ba? Tatrabaho ng trabaho, di ba? Pero may direksyon po ba? Di ba? Pinlano ba natin yung tinatrabaho natin? So, it goes hand in hand, sabi ng Bible, hard work and good planning, and it will result to prosperity, kasaganaan. Sabi naman dito, di ba, but hasty shortcuts lead to poverty. Wala pong shortcut, di ba? Lahat pinaghihirapan. Kumbaga, parang sinabi nga, di ba, nung college ako, naalala ko, merong drink and be merry, for tomorrow you will die. Di ba? Merong mga ganyan parang gusto shortcut, o tumayanan tayo sa loto, or ganito, parang hindi pinaghihirapan. Ang lahat po ay pinaghihirapan, di ba? Pinaplano po yan. Kasi, if yun ang gusto mong gawin, ang sabi dito is, it will lead to poverty. Pwedeng may mangyaring masama or hindi maganda. Okay? So, sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yun lamang po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya mo, sa kadakilaan mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat for your reminder, Panginoon, na magtiwala kami sa iyo, pero we should do our own part, Panginoon, na maging mabuting Kristiyano kami, na maging responsableng Kristiyano po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, to have foresight, to give focus, Panginoon, for us to have that resiliency, Panginoon, yung diligence, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Alam ko na umaapaw ang iyong pagpapala, Panginoon, at hindi mo pagkakaitan ng iyong mga anak. Ang sabi mo nga, Panginoon, parang we have to put you first, Panginoon, and then you will direct our paths and crown our efforts with success, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat yung mga anak, Panginoon. Lord, ano man ang mga plano na meron sila, direct them, Panginoon. O Lord, turuan mo kami, Panginoon, kung ano po ang gagawin namin. Tulungan mo po kami. At Lord, dalayan ko ang bawat offering, tithes and offering na ibibigay na yung mga anak. Maraming salamat sa malugod na puso, Panginoon, na magbibigay. At ikaw po ang magbalik nito ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat sa mayamang biyaya mo at ikaw lamang po, Panginoon, ang aming dadakilain, ang aming pupurihin sa aming buhay. In the mighty name of Jesus, Amen. And also, for those who wants to give their tithes and offerings sa online, meron po tayong GCash. Ayan po, naka-flash sa ating screen. You can do a screenshot. And also, we have BDO account. Okay? And for our announcements, mabagal po ang screen. Wait lamang po. Hindi pa po siya gumagalaw. Okay, so tayo po ay, January 2025 na. First salvo po ng Couples Ministry. Meron po tayong gawain every third Sunday, 11 a.m. after the morning service. But I think the first gathering would happen sa February. Tamang-tama po, ito po ay buwan ng mga puso. So make sure po to make the third Sunday available para sa ating mga couples. At meron pong ihahandang activity at masayang gawain na maging fruitful para sa ating mga mag-asawa sa Bikutan Bethel Temple. And then we also have the women's ministry. Ito po ay second and fourth Sunday after the morning service. So lahat po ng kananayan. So, eto rin po, sa February din po, kasi dahil po ang January ay planning. Yun naman po talaga, di ba? Dapat pinaplano para success. So, yun po ay sa February po mangyayari. And also, men's ministry, every first, second, and fourth Sunday at 3 p.m. Ito po ba ay, it's ongoing po. Okay. So, pakisave lamang po ang mga schedule. At meron din po tayong Operation Home Base. At ito po ay nangyayari Miyerkules. Every week ng Miyerkules ng alas 6 ng gabi. At it happens po here sa Bikutan Bethel Temple. So lahat po na available after work, you can come here every Wednesday ng 6 p.m. And also, of course, wag natin kalimutan ang ating youth ministry. Yan po ay every first and third Sunday after the morning service. Okay.
So meron po tayong event na gaganapin sa February 8. Ito po ay gaganapin sa Trade Union Congress of the Philippines Auditorium sa Diliman, Quezon City. So, ang date niyon po ay sa February 8. Ang event po ay First Women's Quarterly Grand Rally ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God. So, we're very active as a member of the Assemblies of God. So, we're part of the Southern Tagalog District. Sa lahat po ng mga nanay, we are all inviting you to join on February 8. Yung po ay mangyayari from 8 a.m. to 2 p.m. sa Diliman, Quezon City. I'm sure po may further details si Sister Ina Marfori. At you just have to prepare po ang yung registration, which is 100 pesos. And just be ready po with your pack lunch. Para po tipid, dapat magbaon na lamang po tayo. Okay? Okay. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you, Ate Rhoda. Isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat at purihin po ang Panginoon. Pwede niyo po bang batiin yung nasa kaliwa at nasa kanan niyo, bigyan niyo po ng isang matamis na ngiti ngayong umaga. God bless po. Amen. And welcome po kayo na nandyan po sa inyong mga tahanan. Salamat po na patuloy tayo nakakaabot sa iba't ibang kaparaanan. Miski kayo nasa loob ng inyong tahanan, ang mensahe ng Diyos ay malayang makakaabot sa inyo. Amen. Tayo po ay nasa serye na Seek God First. At nasa huling bahagi po tayo at ngayon pong umaga ay pag-uusapan natin yung paksa na Jesus. Ayan. Wow. Ayan. Jesus, first things first. Para kay Jesus, ano nga ba ang una? First thing first. Pag sinabi natin yung first thing first is your priority. Ano nga po ba ang prioridad natin sa buhay? Sino nga ba? Siya nga ba ang una sa buhay natin? Sa bahagi pong ito ay nais ko po kayong anyayahan. Sa pagbasa dito po sa aklat ng Marcos, Arkansas po ng Marcos chapter 1 verse 35 to 39. Mark chapter 1 verse 35 to 39. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat na kami po'y iningatan mo sa buong isang linggo. At ngayon pong umaga, kami ay nasa loob ng iyong tahanan. Pabayaan mo po ang iyong salita, ipangusap, magbigay ng kaliwanagan, at mag-akay sa amin sa isang pagtatalaga at pagkaunawa doon sa layunin na nilayon mo sa buhay na ito. Na amin tunay na mauna at inuuna yung dapat naming unahin na napakahalaga sa buhay na ito. Salamat, tago mo po sa iyong likuran ang iyong lingkod at pabayaan mo ang iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa. Salamat po. Even po yung aming mga kapatid sa kanilang tahanan, nawa, sa oras na ito na kanilang ninais na sa loob ng tahanan sila ay magsumamba, ay maranasan nila ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at patuloy po namin itinitiwala sa iyo ang kabuuan ng iyong gawain para sa kapurihan ng iyong pangalan. Amen at Amen.
Jesus first things first. Ano nga po ba? What is your priority in life? Ano nga ba ang nauuna at inuuna mo sa buhay? Your first thing first in your life. Sabi po dito sa ilang mga quotation na nakuha ko, our life is controlled by what we focus on. Ang ating buhay ay kontrolado ng mga bagay na pinagtutuunan natin. Again, our life is controlled by what we focus on. Saan ka nakatuon? Anong prioridad mo? Anong inuuna mo sa buhay na ito? At napakahalaga nun. Where your focus goes, energy flows. Kung saan daw nakatuon yung focus mo, doon nang gagaling ang lakas mo. If you can stay focused on what really matters, you can achieve anything. Katulad doon ang nasabi ni Ate Rhoda, di ba? Kung tayo may kasipagan, may pananampalataya, sabi nga po kasi, kung meron kang pananampalataya, wala ka namang gawa, that's nothing. Di ba? So yung pananampalataya mo, lakipan mo ng paggawa at yun ang gagawa ng himala. Pero hanggat walang paggawa at paghakbang yung sinasabi mong pananampalataya, mananatili ka pa rin dyan sa kinalalagyan mo. Kaya nga ho sabi, if you can stay focused on what really matters, you can achieve anything. Marami kang pwedeng maabot sa buhay na ito kung nakataon ka doon sa bagay na mahalaga sa buhay na ito. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang mahalaga sa'yo? Ano nga ba ang pinapriority mo sa buhay mo? Sabi po dito sa another, life is short. Sabi mo nga sa katabi mo, maiksi na ang buhay. Amen? Kaya wag na dapat natin sayangin. Focus on what really matters most. You have to change your priority over time. Kaya nga, kung paanong maiksi ang buhay, dapat ang pinagtutuunan mo ay yung mga mahalaga, yung pinakamahalaga sa buhay na ito. Sabi po rito, most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important. Madalas nakatuon tayo dun sa mga bagay na kinakailangan ngayon, pero hindi natin napagtutuunan yung mga bagay na talagang napakahalaga sa buhay na ito. Kaya muli yung tanong, ano nga bang mahalaga sa buhay mo? Ano nga bang binibigyan mo ng halaga at pinapahalagahan sa buhay na iyo na pinahiram lang sa iyo? Kung ating binalikan yung mga talata, merong mga ilang bagay dito na makikita natin ano nga ba yung first thing first sa buhay ng Panginoong Hesus. Siya ang ating halimbawa. Salamat sa mga kapatid na nangaral tungkol diyan sa pag-una sa Panginoon at kung paanong pag inuna mo siya, mararanasan mo yung dakilang himala at layunin niya sa buhay mo. Balikan po uli natin yung talata na binasa na natin. Sabi rito, early in the morning, while it was still dark, Jesus got up and left the house and went off to a solitary place where he prayed. Anong priority ni Jesus? Ano ang una sa kanya? And I think the verse is very clear na kung merong mahalaga sa Panginoong Hesus ay yung kanyang ugnayan sa kanyang Ama. Hello? It is his relationship with his Father. So, unang kaisipan, it takes time. Kailangan ng panahon. Kailangan ng oras. Kung naniniwala ka na ang iyong relasyon sa Panginoon ang pinakamahalaga sa buhay na ito, dapat may panahon ka sa Kanya. Dapat siya ang una at inuuna sa buhay na ito. Sabi nga po ng isang quotation, wag po lang tinatawagan natin ang Diyos na parang siya lang ang last recourse ng buhay. Dapat lagi siya ang una at nangunguna sa buhay na ito. Ang sabi po ng talata, nang madaling araw na, habang madilim pa, si Jesus ay bumangon at lumabas. Pumunta siya sa ilang na dako at doon ay nanalangin.
Habang binabasa ko sa Tagalog, sabi ko, grabe ito. Grabe ito. Okay? Pansinin po natin yung debosyon ng Panginoon. Yung kanyang buhay panalangin. Teka muna ha, si Jesus na to ha. Si Jesus na to. Ito yung ating Panginoon. Pero pansinin nyo ang kanyang debosyon. Ang sabi, very early in the morning. Naalala niyo po, every morning po, from Monday to Friday, meron pong awit na naririnig ang buong barangay ng Lower Bicutan. Alam niyo po yon? Pagising sa umaga, naaalala ka. Hello? Hindi ko na itutuloy. Hindi ko na alam. Okay? Yung debosyon, yung panahon, yung ibinibigay ng Panginoon, ano nga ba ang mahalaga para sa Panginoong Yesus? At kung yun ang mahalaga, dapat yun din ang ating pinapahalagan. Sapagkat ito ang sekreto ng isang buhay na tiyak na magtatagumpay. Tulungan ako ng Panginoon sa mensaheng itong ibinigay niya at mensaheng makaabot sa bawat isa na ang mga tengay laang makinig at ang bawat isa na handang makinig sa tinig ng Panginoon ngayong umaga. So, tingnan po natin yung devotion ng Panginoon. Sabi nga po, it takes commitment. Kailangan ng pagtatalaga. Sabi niya rito, ng madaling araw na habang madilim pa, siya'y bumangon at lumabas na. Di ba po, masarap po matulog, lalo na po sa madaling araw, no? Yung nagising ka. Ang pinakamahirap pag bumalik ka sa tulog, malamang mahuli ka na sa pasok. Tama po ba? Di ba? Yung bang nag-iinat-inat ka pa, teka, maaga-aga pa, mas malamang pag ibinalik mo yung pikit ng mata mo, maya-maya, naghihili ka na uli. At sasabihin mo, naku, huli na ako. At nagmamadali ka na sa pagtakbo. Pero dito ang sabi, very early in the morning, habang madilim pa, si Jesus bumangon na. Sabi mo, bumangon na. Kaya madalas, nakukulelat. Kasi parang ang tamad nating bumangon. Sabi nga po kanina, yung tamad, wag umasa. Wag kumain. Wag umasa na uunlad. Di ba? Kasi ang lagi mong iniisip, nakabukas lang yung kamay mo, naghihintay ka na may magbibigay sa'yo. Hello? It takes commitment. Kailangan ng pagtatalaga. At dito po nakita natin sa Panginoong Hesus, yung kanyang pagtatalaga sa kanyang ugnayan sa kanyang Ama. Hindi po pwedeng basta-basta. Dapat meron kang binibigyan, pinagtatalagaan. Sabi nga, it's a decision, effort. Ano sabi? Habang madilim pa. Ano sabi? Si Jesus bumangon na. At lumabas na. Kasi isa pong totoo ang kapag ikaw nananalangin at nakahiga, anong nangyayari? Tulog. Sino nakakaranas ng ganon? Aminado naman, di ba? Kaya nga po, kung gusto mong manalangin at ikaw ay nakahiga pa rin, huwag kang mag-alala. Yung panalangin na yon, pagbangon mo na, sasabihin mo na lang amen, pero wala kang naipanalangin. Di ba? Kaya ang sabi dito, si Jesus ay bumangon na at lumabas na sa kwarto niya. Hello? Alam niyo, later you will see, gaano kahalaga yung ating ugnayan sa Panginoon. Gaano kahalaga yung ating relasyon o debosyon sa Panginoon. Kaya sabi natin, it takes time. Kailangan ng oras, kailangan ng panahon. Sabi nga, it's a choice. Ito po ay pagpili. Growth is a choice. Ang paglago ay pagpapasya ng iyong pinipili.
Kung nais mong maging mas malapit, di ba sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Desisyon yon. Kung hindi ka hahakbang, papalapit sa Panginoon at hindi mo gagawin yung mga bagay na maglalapit sa iyo sa Panginoon, hindi ka magiging malapit sa Panginoon. Hindi yun nangyayari na basta nangyayari. Di ba? Yung kasaganaan hindi nangyayari na maging masagana ka hanggat wala kang ginagawa. Kailangan ng effort, kailangan ng desisyon, kailangan kang magpasya. Every time na babangon ka sa umaga, meron kang pagpapasyang dapat gawin. Babangon na ba ako para manalangin? Tatayo ba ako at lalabas na ako dito sa kwarto ko para makapagsimula akong makipag-ugnayan sa aking Panginoon? Sabi po dito sa talata, sabi ko nga ulit, it's a choice. Ikaw ang magpapasya. If you want to pray, it's your choice. If you want to read the Bible, it's your choice. Para ngayong umaga, pinagpasyahan mo na umaten dito sa church. Kesa mag-stay sa loob ng iyong bahay, it's your choice. If you want to grow spiritually, it's your choice. Hello, it's your choice. Miski ano pang gawin ng inyong pastor, ano pang gawin ng inyong mga manggagawa sa iglesyang ito, pero kung hindi ka magpapasya, walang mangyayari. If you really want to grow, if you really want to obey the Lord, it's your choice. Walang pilitan. Ikaw ang pipili kung ano ang gusto mo. Di ba ang sabi ng Bible, inilalagay ko sa inyong harap, buhay o kamatayan. At ang sabi ng Panginoon, piliin niyo yung buhay. Pero wala siyang magagawa kung ang pipiliin mo, daan ng kamatayan, daan ng kabiguan. It's your choice. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, ano bang pinipili mo sa buhay mo? Yan bang pagpili mo, nagbibigay ng tagumpay sa'yo? Nagbibigay ba ng paglago sa buhay mo? Naglalapit ba yan sa'yo sa Panginoon? Mami, tulungan ako ng Diyos sa paglulundo nito. Sabi po rito sa Luke chapter 2 verse 52, patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at mga tao. Itong sinasabing verse na ito ay 12 taon pa lamang siya. Nung sila'y pumunta sa Jerusalem, doon sa templo, naiwanan siya. At nung hinanap siya ng kanyang mga magulang, nasumpungan siya, nandoon sa loob ng templo at nakikipag-usap. At matapos yung talata ay sinabi, si Jesus ay patuloy na lumaki. Si Jesus ay patuloy na lumago. At the age of 12, patuloy siyang lumago. At ang sabi, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Si Jesus ay hindi na natili sa isang kalagayan, kundi nakita ang paglago sa kanyang buhay. And this is God's desire to all of us. Lumago. Kaya nga sabi natin, it's a choice. Growth is a choice. Success is a choice. Pinili mo. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong isisi sa magulang mo. It's your choice. Minsan nga ho, may mga nababasa ako, yung magulang na napakahirap, pero yung bata nagsikap sa tulong ng kanyang mga magulang. Naging isang doktor, naging isang engineer. Pinili niya, hindi siya, kanina po ay kahapon ata yun, yung meron po akong nakita na isang kabataan, I think edad 12, ang sabi niya, yung kanyang talento na ibinigay ng Panginoon, nais niyang gamitin para sa Panginoon. It's His choice. Sino mga dito na binigyan kayo ng talento ng Diyos? Nagagamit niyo po ba? Hello? Isang araw, haharap tayo sa Panginoon, tatanong, saan mo ginamit? Sino dito magagaling umawit? Alam niyo, sa kung konti lang, konti. Di ba, leho yung konti, nadidevelop naman yan eh. Di ba? So, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng kakayanan, sana magamit natin na patuloy itong maging kaparaanan.
ng paglago sa buhay natin. Pansinin niyo po ito. The priority of Jesus was not ministry to men, but ministry to God. So our ministry to God must precede our ministry to men. Kung merong prioridad si Jesus, hindi siya naparito para lang mangaral sa tao. Pero kung meron siyang unang ministeryo, ay yung ministeryo niya sa Diyos, yung kanyang ugnayan sa kanyang Ama. Yun ang patuloy niya. Pansinin niyo po, may mga panahon na mababasa natin sa gospel na sa gitna ng pangangaral, si Jesus ay bubukod, pupunta sa isang lugar at makikipag-ugnayan sa kanyang Ama. Prayer, his relationship with God is priority for him. Hello. Is your relationship with God is your priority? Kaya nga po, even sa ating mga paglilingkod, kayo po na tumatayo dito sa likod ng pulpito o kayo man na nandiyan sa mga lugar na kanyang ginagamit dyan po sa lugar ng ating music, sa ating multimedia, sa ating pong audio, sa ating pong mga ushers. Sana ang unang priority na binibigyan natin ng higit na pansin at pagpapahalaga ay yung iyong relasyon sa Panginoon. Hello, mga kapatiran na nandito. Hindi lang yung tayo makagawa at makapaglingkod. Mismo ang Panginoong Yesus na sinasabi na kung meron siyang prioridad ay yung kanyang ugnayan sa kanyang Diyos. Na kung meron kang dapat paghalagahan, sapagkat naniniwala po ako, pag may maayos kang relasyon sa Panginoon, ang iyong pagmiministeryo ay magiging mapagpala sa buhay ng iba. Pero kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, huwag kang umasa. Even ikaw sa sarili mo, hindi ka masisiyahan. Kasi alam na alam mo kung ano ang ugnayan mo sa Panginoon. Tama, mali? Di ba? Ikaw ang nakakaalam. Maaring tumatayo ka, nagpapakanta, natatayo ka, nangangaral, tumatayo ka, tumatanggap ka ng mga tao. Pero alam na alam mo your relationship with your God. And I believe this morning, kung merong ipinakikita ang Panginoon sa atin, kung paanong halaga ng ugnayan sa kanyang Ama. Mamaya, tulungan tayo ng Panginoon. Ang sabi rito, everything begins with right priorities. And right priorities begin with God. Lahat ng bagay magsisimula sa tamang prioridad, tamang inuuna. At ang tamang inuuna, dapat ang Diyos. Right priorities begin with God. Our order of priorities reflects the level of our commitment to Christ. Whoever or whatever is in first place, if it isn't the Lord Jesus, it is in the wrong place. Si Charles Swindoll. Yung atin daw pong kaayusan ng ating mga prioridad ay naglalantad ng ating pagtatalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Sino man, anuman, na hindi siya ang nasa tamang lugar, ang iyong kinalalagyan ay maling lugar. Kapag si Kristo ay wala sa una, definitely, you are in the wrong place. Hello. Gising pa po ba kayo? Uulitin po natin.
Our order of priorities reflects the level of our commitment to Christ. Yung kaayusan ng ating mga prioridad sa buhay ay nagpapahayag o naglalantad ng ating pagtatalaga sa ating Panginoon. Kung hindi siya ang nasa unahan, kung hindi si Kristo ang nasa unahan, maling lugar ang iyong kinalalagyan. Kaya nga po, napakahalaga na mapag-unawa natin sino ba ang una. Kaya nga po, ang sabi ng salita, if Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Pag sinabi po, this coming Wednesday, pag-uusapan po namin yung Lordship of Christ. Kung hindi talaga siya Panginoon, kung hindi siya talaga ang nasusunod, hindi siya ang Panginoon. Kasi kung sino yung sinusunod, yun yung hari. Siya ang boss. Kaya yun ang tanong, sino ba talaga ang nasusunod at naghahari sa buhay na ito? Kaya ulit, it takes time. It takes time. Jesus bumangon maaga. Ang inuna, ang kanyang ugnayan sa kanyang ama. Sana ang aking dalangin, bigyan mo ng prioridad. Maging una siya. Kaya nga sabi, seek His kingdom first. Ito lang yung kahariang hindi matitinag. At kung siya ang naghahari sa'yo, ikaw din hindi matitinag. Mamaya makita po natin. Pangalawa, not only it takes time, it takes talk. Ano ba yung mga salita? Ano ba ang pinagbibigyan mo ng panahon? Kung yung panalangin, panahon ng pakikipag-usap sa Diyos, ang salita ay pakikipag-usap ng Diyos sa iyo. Ang sabi ng Luke chapter 4 verse 3, sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Verse 4, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi ba sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lang tayo mabubuhay sa tinapay, sa pagkain kinakain natin. Anong halaga ng salita ng Diyos? Paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa ating buhay? Paano siyang nasusunod? Maaring, oo, alam mo, pero ang tanong, isinasagawa mo ba? Isang bagay yung alam mo ang salita, isang bagay naman yung sinusunod mo ang salita. At dito makikita natin, si Jesus, alam niya ang salita at ginagamit niya ang salita. Nung hinarap niya ang dyablo, actually po hindi ko na sinama po yung mga iba pang tukso sa kanya. Pero every time sasabihin niya, nasusulat, it is written. Napakahalaga po ng salita na nagmumutawi sa ating mga labi. Wala tayong sasabihing buhay o salita ng buhay kung hindi naman natin alam ang salita ng Diyos. At dito makikita natin ang Panginoong Hesus. Sa kanyang pagsasalita, ang sinasabi niya, nasusulat. Si Jesus sinirap si Satanas o ang mga tukso paggamit ng salita ng Diyos. Sabi niya, nasusulat. Alam niya ang nasusulat. Tanong ko lang po, gaano natin kaalam yung nasusulat? Gaano natin binibigyan ng panahon? Aklat. By the way, nasaan ba? Okay. Ayun, okay. Sa baba po, kung hindi pa po kayo nabibigyan,
ay meron po tayong mula po sa PCBS, Philippine Bible Society, na ito po ay ipinimigay para mabasa po natin ang Biblia sa buong taon. Nung isang araw po, may kapatid, alam ko po nasa Laguna siya kung hindi ako nagkakamali. But nag-request siya, Pastora, pwede po ba akong makahingi ng guidelines sa pagbabasa ng Bible? Wala pa ho tayo. What I did ay, last Friday, I went to Manila sa UN para lang po kumuha nito. Para ho, yung kanyang kahilingan ay maibigay. Kaya i-challenge ko po kayo, kung hindi nyo pa ho nababasa ang buong Bible at gusto nyo pong magbasa upang malaman nyo yung nasusulat. Upang pagharap nyo sa mga pagsubok o mga tukso, meron kayong salita na masasabing nasusulat. Hindi nyo masasabing nasusulat kung hindi nyo naman binabasa. Kaya po, pwede ho kayo mamayang pagbaba sa mga ushers po, nasa baba na po ito. Libre po ito. Pwede ho kayong kumuha ng marami na kung nais nyo pong maibigay. Pero again, napakahalaga ng salita. Hello? Gaano mo siya binibigyan ng panahon sa iyong buhay? Marami kang pinakikinggan salita. Pero kadalasan nagdudulot ng kabiguan, kabigatan. Pero ang salita ng Diyos ay salita ng buhay. Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng liwanag sa mata na tumatanglaw sa iyong landas. Kaya nga po, ayaw ng kaaway na magbasa tayo ng Biblia. Kasi alam niya, pag binasa natin ito, bibigyan tayo ng kaunawaan, magbibigay ng liwanag, magbibigay ng kalusugan sa ating buhay pananampalataya, at maglalapit sa atin na mapag-unawa kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Lagi nating ikino-quote yung salita ng Jeremiah 29 verse 11 na sinasabi natin, I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Lagi nating idinideklara yun. Pero kapatid, para lubusan mong mapag-unawa ang plano ng Diyos sa buhay mo, basahin mo yung aklat na isinulat para sa iyo. Bigyan mo ng panahon na ito'y basahin pagbulayan upang mapag-unawa mo yung plano at salita ng Diyos na magbibigay kaliwanagan at gagabay sa iyo, magpapatatag at magbabago sa buhay mo. At ito rin ang salita na kung ito'y ating nalalaman sa pagharap sa mga tukso, meron tayong salita na makapangyarihan. Kaya I challenge you. Hindi na ho ako magpapataas ng kamay. Paano si Jesus? Diba, he grew up sa pagkaalam ng salita ng Diyos. He grew up sa kanyang buhay na pagbibigay ng panahon ng pakikipag-ugnayan, pakikipanalangin. Alam niyo po, itong mga bagay na ito, sabi nga natin, very basic. Pero ito po yung napakahalaga sa buhay Kristiyano. Yung panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala ako kung may Kristo talaga sa puso at tinanggap mo si Kristo, kung meron kang hinahangad, ay yung makaulayaw mo. Yung Kristo na nagpatawad sa iyo. Yung Kristo na nagplano sa buhay mo. Yung Kristo na nangunguna at maghahari sa buhay mo. Kaya, kailangan na yung salita ay alam upang yung salita ang siyang mamutawi sa ating mga labi. Ang sabi rito, everyone is looking for you. Bago yan, ang sabi, si Pedro ay hinahanap si Jesus. Nasaan? Anong ganda, no? Na yung hinahanap mo ay nandoon sa luhuran at nananalangin para sa iyo. Kaya nga po, kung merong hiniling ang mga alagad, hindi nila hiniling na, Lord, turuan mo kaming gumawa ng himala. Kundi ang sabi nila, Lord, teach us to pray. Kailan mo sinabi sa Panginoon, Lord, turuan mo akong manalangin? Sabi po natin kanina, if we want to grow in our relationship with God, it's a choice. Hindi ka lalago ng pagpasok at paglabas lang dito sa church.
Hello, mga kapatid. Hindi ka lalagot, tumanda ka man. Pumuti man ang buhok mo. Mapanot man ang buhok mo. Pero kung hindi mo ibinibigay yung dapat na ibigay sa pagbabasa at pakikipag-ugnayan sa Diyos, tatagal ka lang ng tatagal, pero walang paglalago na mangyayari sa buhay mo. Jesus Himself, bumangon ng maaga, lumabas ng bahay, humanap ng lugar, maging lugar ng panalanginan. Sabi ko nga po, baka pwede namang muling ibukas natin ang church every morning. Total, bukas naman po talaga. Na kung wala ho kayong lugar dun sa inyong bahay dahil maraming kaabalahan, ay magsimula ho kayong pumarito sa tahanan ng Panginoon at magsimula kayong manalangin. Ang sabi si Jesus, maaga pa lang, bumangon na. Ano sabi? Bumangon, lumabas ng bahay, humanap ng lugar para manalangin. Is your relationship with God your priority? Kailan mo siya uling kinausap? Sino naniniwala rito na natutuwa ang Diyos pag siya'y kinakausap mo? Tama po ba? Isipin niyo po, kung papasok kayo rito, walang papansin sa inyo. Hindi man lang kayo, welcome, kumusta? Palagay ko sa susunod na linggo, hindi ka na babalik dito. Pero alam niyo po, si Lord, sabi niya nga, naghihintay lang siya eh. Pinakamasarap po siyang kausap. Totoo po yun. Yung lahat ng mga tanong mo, yung lahat ng mga hinaing mo, sabihin mo sa Kanya. Hindi ka makaririnig ng sumbat. Totoo yun. Totoo yun. Kaya masarap siyang kasama at masarap siyang kabarkada. Masarap siyang kaibigan. Kasi siya ang magtuturo. Ano sabi niya? Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also." Nung sinabi ni Pedro sa kanya, maraming humahanap sa'yo. Hindi sinabi na, ganun ba, maraming naghahanap sa akin? Hindi eh. Ang sabi niya, punta tayo sa ibang lugar para maipangaral ko, maipahayag ko yung salita ng buhay. Yung mabuting balita sa ikaliligtas ng bawat isa. So, nandun yung kanyang pagnanais na yung salita ay maihayag ng kanyang labi. Sabi nga, it takes talk to share the good news. Kung nais nating ma-share yung mabuting balita, magsimula kang ibukas ang iyong bibig. Tell them how good Jesus is in your life. Magsimula kang magsalita. Mga kapatid, panahon na. Baka kailangan yung ating mga mahal sa buhay, marinig nila ang salita ng Diyos. Gusto niyo po ba kayo lang ang pumunta sa langit at maiwanan yung pamilya niyo? Sabi niya nga po, kung sasampalataya ka, ikaw at ang sambahayan mo maliligtas. Di ba po, parang ang sarap-sarap. Sino ho dito gustong-gusto niyong makita buong pamilya niyo? Magkakasama kayong sumasamba, naglilingkod, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, pwede kang makipag-usap sa Panginoon. Sabi po rito, our service or activity must only be the outflow of our intimacy with God. Ulitin po natin. Yung ating paglilingkod at mga bagay na ginagawa, kinakailangan. Ito lamang ay daloy. Okay? Yung daloy ng kapunuan na meron tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hello. Your service, your activity must only be the outflow
of your intimacy with God. Sapagkat naniniwala po ako, habang ini-enjoy nyo ang inyong relasyon sa Panginoon, yung paglilingkod ay isang kagalakang ginagawa nyo. Yung pagbibigay, isang kagalakan na nag-uumapaw sa inyo. It's your relationship with God. Siyang gagawa ng kaibahan sa lahat ng ginagawa nyong paglilingkod. Sa pamilya nyo, sa trabaho nyo, ito ang gagawa ng kaibahan kapag meron kayong malapitang ugnayan sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Sabihin nyo nga po, always. Keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Magiging matagumpay, magiging masagana. Ano ang susi? Ang salita ng Diyos na ating binibigyan ng pansin, pinapahalagahan, pinagbubulay-bulayan, at ating ipinapahayag ng ating mga labi. It's the Word of God that will transform our lives. It's the Word of God, the promises of God, ang po pwede nating panghawakan sa buhay na ito para tayo makapagtagumpay at maranasan natin ang tunay na kasaganaan. Ano sabi niya rito? Kapag ito ay ating sinunod, ang mga nakasulat nito, then you will be prosperous and successful. Napakahalaga nung pagbabasa, napakahalaga nung pagsaliksik, napakahalaga ng pagbubulay ng salita ng Diyos, at napakahalaga ng pagsunod dito sapagkat ito ang magiging susi ng iyong pagtatagumpay at pagsagana sa iyong buhay. Hello! Huwag lang natin pakinggan. Simulan po natin na ating basahin, pag-aralan, at isagawa ang salita ng Diyos. At makita po natin ang gagawin niyang pagbabago sa buhay na ito. Kaya, it takes time, it takes talk, na yung salita ng Diyos na mangungusap sa atin ay salita na ipangungusap natin sa iba at magiging susi ng paglago. Pangatlo, at panghuling punto, it takes trust. It takes trust. Kailangan ng tiwala. Kaya sabi ni Jesus, that is why I have come. Ito ang dahilan. Naniwala, nagtiwala siya doon sa dahilan ng kanyang ama. Kung bakit siya ay naparito at nagkatawang tao. Kaya sabi niya, that is why I have come. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Jesus knows his Father's plan. Alam ni Jesus ang plano ng kanyang ama. At anong halaga na alam natin ang plano? Don't just quote the verse na sinasabi natin yung salitang, God knows the plan in my life. Dapat alamin mo at masumpungan mo yung sarili mo na ginagawa yung plano na yon sa buhay mo. Ano nga kung alam mo, pero hindi mo naman sinasagawa? Alam mo nga, ang dami mong alam dito sa isip mo tungkol sa salita ng Diyos, pero hindi mo naman sinusunod. Wala pa rin yon. If we want to be successful, if you want na managana sa buhay na ito, know the plan, and trust the plan, and do the plan. Ang sabi ni Jesus, for I have come down from heaven, not to do my own will, but to do the will of Him who sent me.
Alam po natin na 100% ng si Jesus ay naparito bilang tao. At kung paano siyang naparito, maliwanag siya doon sa layunin ng kanyang Ama at siya'y nagtiwala sa layuning ito upang ito ay maisagawa. Kaya ang sabi niya, "For I have come down," naparito ako mula sa langit, "not to do my own will, but to do His will, the will of Him who sent me." Kapatid, alam mo, kung may pinakamahalaga, minsan kaya tayo nagpapaikot-ikot, kaya minsan maraming atake ang kaaway sa buhay natin. We don't know the word. If we just give time to study the word, if you believe and trust the word, the one na nangusap nito, tinatayo mo kung paanong si Jesus na pagtagumpayan niya ang lahat ng tukso ng kaaway, even to the point of death. Remember, mga anak, mas greater siya na nasa atin. Mas makapangyarihan si Jesus na nasa atin kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. At kung merong hinahanap at ninanais ang Diyos sa kanyang mga anak, ay maging isang mananagumpay. Anumang mga pagsubok na iyong pinagdaraanan, anumang sitwasyon, I think you have to know your priority in life. Bigyan mo yung mahalagang bagay na dapat mong bigyan. At ito ang magiging susi sa iyong tiyak na pagtatagumpay. Kaya ang sabi ni Jesus, pansinin niyo po, ang dami niyang pinagdaanan. Later, babasahin ko pa po yung 2 talata. Kung walang tiwala, walang pagsunod na magagawa. Maniwala ka. Kung wala kang tunay na pagkilala at pagtitiwala sa Kanya, walang tunay na pagsunod na magagawa ka. Hindi po madali. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi po madali. Yung pagsunod, hindi po madali. Pero magiging madali lang yon kung meron kang tiwala. Kasi alam mo, kaya sabi niya, "This is why I have come. I have come." Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Hello? Alam mo po ba ang dahilan ng Diyos? Ba't ka narito pa sa ibabaw ng mundo? Tama ka doon, to serve Him. Siguro isang tanong, naipaglilingkod mo ba sa Panginoon? Alam niyo po, anumang talento, anumang bagay na meron ka, hindi maging dalingan ng kayabangan mo. Kasi lahat yan, pahiram lang sa'yo. Even yung buhay na taglay-taglay mo. Yung lakas na meron ka, yung mga gifts na meron ka, lahat yan, pahiram lang sa'yo. At anong ganda, na yan ay gagamit sa paraan ng ikararangal niya. Sa paraan na ikapagpapala sa Kanya. Kaya ulit, kung walang tiwala, walang pagsunod na magagawa. Kaya napakahalaga po ng pagtitiwala. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Kaya sabi niya, ito yung dahilan bakit ako narito. Sana po ang aking dalangin, masumpungan natin yung sarili natin na nandun tayo sa matinding nanasain that you really want to serve God. Na yung purpose kung bakit ka binigyan ng ganyan, niligtas ka, pinatawad ka, ay magamit ng lubos para sa karangalan niya. Tingnan pa po natin yung ilang talata. Even sa matinding pain, sa matinding challenge ng buhay ni Jesus, sabi niya rito, in Luke chapter 22, verse 42, sabi niya, Ama, ito po yung panahon na siya'y nananalangin. At ito yung panahon na siya naihuhulihin para patayin. Hindi po madali itong puntos na ito sa buhay ng Panginoong Yesus. Nandun siya sa pagtatalo. Tandaan niyo po, siya'y tao during the time. Ang sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kapang o kopang ito.
Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa kabila ng agony na nararanasan ni Jesus, He's saying, not my will, but your will be done. Sometimes, pag nandun na tayo sa matinding trials ng buhay, sa matinding kawalan, sa matinding karamdaman, sa matinding kalugmukan, para sinasabi natin, bakit ako? Pakigising nyo nga ho yung katabi nyo. Bakit ako? Ba't hindi ikaw? Di ba naalala nyo si Paul? Sabi niya, 3 times akong nanalangin na Lord, alisin mo ang thorn in the flesh na ito. But the Lord answered Paul, no, but my grace is sufficient for you. Kapag ba hindi inalis ng Diyos yung karamdaman, hindi ka na maglilingkod sa Kanya. Kapag ba nararanasan mo yung matinding kahirapan at kawalan, hindi ka na maglilingkod sa Kanya. Sabi nga po namin doon sa pag-aaral ng commitment without reservation. Na magtatalaga ka, susunod ka, maglilingkod ka sa kabila ng. Kung naglilingkod ka lang dahil meron kang kasaganaan, malusog ang iyong pangangatawan, walang problemang nararanasan at walang pagsubok na pinagdaraanan, kung yun lang ang paraan na kaya ka naglilingkod, hindi tunay na paglilingkod yun. Because I tell you, sa buhay ng paglilingkod, kung paanong si Jesus nakaranas ng hirap, ikaw man o ako makararanas ng hirap, dahil yan ay test kung wala na ba ito, susunod ka pa rin ba sa akin? Kaya ang sabi ni Habakuk, hindi naman mamunga ang igos. Wala mang tupa sa mga pastulan. Wala man akong makita sa mga ubasan. Pero magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Would you believe? Kung ako lang po, kung sa sarili ko lang, palagay ko po tinawagan ko na si Sander. Siya po laging napupukulan ko para sinabi ko na palitan niya ako. Kahapon po sa meeting namin, sinabi ko na po yung bigat na nararamdaman ko. But again, Lord, I trust you. Tatayo ako hindi sa lakas ko. Tatayo ako sa lakas mo. Hello. Hindi dahil hindi inaalis ng Diyos yung mga kabigatan na meron ka. Hindi inaalis ng Diyos yung mga problemang pinagdaraanan mo, yung mga pagsubok na nararanasan mo, ay magiging dahilan mo na, ayoko na. Kung yun lang ang dahilan, hindi tunay ang pagtitiwala sa Kanya. Kasi si Kristo, to the point of death, hanggang kamatayan, nasabi niya yung salitang, natapos ko, it is finished. Sumigaw ng malakas si Jesus sa Luke chapter 23 verse 46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi noon, nalagot ang kanyang hininga. Hello, tanongin mo nga ang katabi mo, hanggang kailan ka maglilingkod? O siguro pa ay isang tanong, nakapaglilingkod ka na ba? Hello? Alam mo, sayang. Maisip ko man, pagka gusto mo lang yung salitang well done, ano bang ginagawa mo dito? Well done ba yung ginagawa mo? Tanong, well done ba yung ginagawa mong paglilingkod? Huwag kang umasa ng well done kung wala ka namang well done na ginagawa habang ipinahihiram sa'yo ang buhay na tinataglay mo. Sabi nga po dito,
living in the light of eternity changes our priority. Sabi rin po ni Rick Warren, yung pong bang alam mo na nabubuhay ka patungo sa walang hanggan, ito raw po magbabago sa mga inuuna mo sa buhay. Di ba? Kasi hindi mo na nga alam kung hanggang kailan Sabi ko nga madalas pag nasa patay ako, mari ngayon naririnig mo ko, pero po pwedeng mamaya o bukas, marinig mo, itinakbo na ako kung saan. Pero ayoko nang sayangin. Kung ano man meron ako, kung may panahong binibigay sa akin, gagamitin ko na sa tama, gagamitin ko sa paglilingkod sa Panginoon at buong pagtitiwala sa Kanya. Kasi sayang ang buhay. Hello? Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sayang. Kung yang bigay, yang galing mo na meron ka, magagamit para sa Kanya, maraming tao pa ang mapagpapala. Hello? Hello? Diba? Kaya living in the light of eternity changes our priority. Pag alam mo at alam mo na ikaw ay nasa direksyon na, patungo sa walang hanggan, mga prioridad sa buhay, dapat nababago ng tunay. Gusto ko pong mag-end dito po sa isang kwento nito. Okay? Sa isang kwentong ito na mailundo ko na magbibigay ng pagbubukas ng kaisipan at pag-unawa sa bawat isa. Luke chapter 10, so 3 bagay Anong prioridad ni Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang oras, panahon, oras niya ginagamit sa kanyang ugnayan sa kanyang Ama. Pangalawa, yung kanyang salita ay namumutawi ang salita ng buhay na makapangyarihan. Pansinin niyo po yung kanina, siya'y umikot doon sa mga villages at nagpalaya na may mga demonyo. The power of the word na ginamit ng Panginoon. And then, yung trust sa kanyang buhay, pagsunod sa kanyang dakilang Ama na nagplano sa kanyang buhay. Pwede ko po ba kayong hilingan na sama-sama po nating basahin ang kwentong ito ng Panginoong Hesus sa pamamagitan o kaugnay doon sa dalawang magkapatid. Pwede po ba? Sabay-sabay po tayo, ha? Luke chapter 10, verse 38 to 42. Si Jesus, ng mga alagad, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At pumasok sa isang nayon. Maglugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba ako sa inyo? Pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na mag-isa. Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Naunawaan niyo po? Marami hong Marta sa atin. Pansinin niyo po, hindi lang siya inis sa kanyang kapatid, kay Maria, na pinabayaan siyang naghahanda na mag-isa. Nainis na rin siya kay Jesus. Ang sabi niya, baliwala ba sa'yo? Hello? Baliwala ba sa'yo? Na pinababayaan ako ng kapatid ko maghandang nag-iisa? Sabihan mo naman. Parang wala kang concern sa akin Anong sabi ni Jesus? Sana po ang aking dalangin, maintindihan natin ito. I believe, bakit madalas hindi tayo nakapagbibigay ng panahon sa ating debosyon? Wala tayong time ng prayer, wala tayong time ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi nga tayo nag-a-attend ng mga gawain, especially Wednesday at prayer, dahil sa maraming kaabalahan natin. Ang sabi niya, ang sagot ni Jesus sa kanya, Marta, Marta.
nababalisa ka, at abalang-abala sa maraming bagay. Alam niyo po ba yung kabalisahan? Maraming mga distraction sa buhay nagbibigay ng frustrasyon, ng kabalisahan, matinding pag-aalala sa atin. Anong sagot ni Jesus? Ngunit iisa lamang naman ang kailangan. Pinili ni Maria ang mas mabuti. Wala hong masama dun sa paglilingkod na paghahanda ni Marta, ha? Wala hong masama. Kaya lang minsan, nadadaig tayo ng maraming kaabalahan na nawawala yung focus natin at priority natin. Pansinin niyo po, tinanggap nila si Jesus. Di ba yun po ang nabasa natin? Tinanggap ni Maria o ni Marta si Jesus na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ikaw po ba naman, meron kang bisita? O tama naman yung pag-aabala. Pero yung iniwanan mo na lang siya. Minsan maraming distraction sa buhay natin na nagdudulot ng maraming kabalisahan. Pero yung isang bagay na mahalaga ay ating nalilimutan. Hello. Para kay Maria, yung kanyang debosyon at yung kanyang panahon ay mas mahalaga. Ano sinabi ni Jesus? Hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Kailan mo huling narinig ang tinig at ang salita ng Panginoon? Sabi niya kasi, that you will hear the voice. Maririnig mo. Alam niyo po ba? Maririnig at maririnig kasi gusto ng Diyos iparating sa'yo, ipaunawa sa'yo, sabihin sa'yo yung gusto niyang malaman mo. Yung plano niya sa buhay mo. Kaya ang kailangan mo, yung bagay na pagbibigay ng panahon sa Kanya. Di ba naupo si Maria para makinig? Dapat meron kang debosyon. Dapat focus yung priority mo para sa Panginoon. Mga kapatid, bilang pastor niyo po, ako po'y nananawagan. I-priority niyo yung inyong relasyon sa Panginoon. Bigyan niyo siya ng time. Yung inyong devotion. Hello? Kaya nga po, sabi ko, bigyan ko kayo nito eh. Bigyan niyo po siya ng priority kung paano si Jesus, priority niya ang kanyang relasyon sa kanyang Ama. And no wonder, anuman ang kanyang hinarap, na pagtagumpayan niya at natapos niya yung takbuhing pinatatakbo sa kanya. Kapag hindi po natin siya pinariority, okay, kung hindi natin siya papahalagan, believe me or not, isang araw, unti-unti ka na, una paatras, maya-maya patalikod na. Marami na po akong nakitang ganyan. Una-una, paatras ng paatras, maya-maya pagtalikod na. Tandaan mo, kung ano yung inuuna mo sa buhay na ito. Doon ang gagaling ang lakas mo. Is your relationship number 1 in your life? Yun ang binibigyan mo ng panahon. Sa oras mo, sa pananalita mo, sa pagtitiwala mo. Siya ang una. Kaya ang sabi niya kay Maria o kay Marta, Marta, Marta. Marami po bang Marta dito? Punong-puno ka po ba ng kabalisahan at mga pag-aalala? Baka kailangan mong gayahin si Maria na maupo sa paanan ni Kristo at makinig ng kanyang salita. Kailan ka naupo na hindi mo pinayagan na yung mga distraction, sabi po sa akin ni Ate Cynthia, ayaw niya raw matulog na sa taas kasi masyadong maingay. Totoo po yun.
Pag dumaan na po yung mga sasakyan, magigising ka na. Pero alam nyo, panggising lang sa akin ng Panginoon yon. Kaya alam ko na yon. Kapag kapag tayo nanatili sa mga distraksyon ng buhay, hindi natin magko-concentrate sa Panginoon, isang araw, pahina ng pahina, palubog ng palubog, palayo ka ng palayo. At maraming atake ang kaaway na di mo mapagtatagumpayan. Pero kapag ikaw, ang iyong priority, ang iyong oras, ang nauuna ay ang Panginoon. Excuse me. At ang salita ng Diyos ay binibigyan mo ng panahon, pag-aralan, basahin, pagbulayan. At ito'y pinanghahawakan mong pinagtitiwalaan. Ito ang gagawa ng tunay na pagtatagumpay sa iyong buhay. Church, I challenge you na sa umagang ito, balikan mo yung paanan ni Kristo. Tandaan mo, makamtan mo man ang buong layaw ng mundo, mawala ang kaluluwa mo, wala kang maipagpapalit dito. Ano mang kayamanan sa mundong ito, iiwanan mo sa mundong ito. Pagka nga ho nakikita ko yung nangyayari sa California, sa Los Angeles, yung mga nasusunog, pinag-ipunan nila. Pero nailigtas ba nila? Kung meron kang tiyakin, ano sabi, ano yung one thing? Ano yung one thing ni Maria? Yung one thing niya, walang iba kundi si Kristo. Hello. Sabi po nung mga nakapag-discover ng mga magagandang bagay, lagi po nilang sinasabi, ang pinakamahalagang discovery sa buhay na ito ay yung madiscover mo na ikaw ay makasalanan at si Kristo ang nagmahal at nagpatawad sa iyo. Kaibigan, paano mo binibigyan ng prioridad ang iyong relasyon sa Panginoon? Kumusta ka? Ikaw ba'y si Maria na nakaupo sa kanyang paanan, nakikinig sa kanyang mga salita? O ikaw si Martha, abalang-abala na nagdudulot ng kabalisahan? Can I request everyone to please stand? Ikaw lang at ang Panginoon. Ikaw lang at ang Panginoon. Kumusta? Katulad ba ni Jesus, yung first thing first mo ay walang iba, kundi ang Panginoon. Can we just bow our head? Kapatid ko ngayong umaga, punong-puno ka ng kabalisahan, mga alalahanin, na naggugulot na rin sa iyo ng inis, ng galit, ng tampo, even tampo sa Panginoon. Habang ang lahat na kayo ko, kapatid, maging itong umagang ito, ang pagsasaayos mo ng iyong ugnayan kay Kristo. Maging itong umaga, alam mo, maaring nandito ka sa loob ng church, pero alam mo sa sarili mo, puno ka na ng tampo. Dahil parang pinabayaan ka na. Pero sa totoo, ikaw ang nagpabaya sa dapat mong bigyan ng prioridad at pagpapahalaga sa buhay na ito. Kung nais mo lumago, piliin mo na magpakalapit sa Kanya. Piliin mo na maging una siya sa oras na meron ka. Unahin mo yung Kanyang salita na magdudulot ng buhay. Tatanglaw, magpapatibay. Kumusta ang iyong pagtatalaga sa iyong debosyon sa iyong Panginoon? Kung ikaw yung punong-puno ng kabalisahan, pag-aalala, habang ang lahat nakapikit, just raise your hand. Lord, sabihin mo lang, Lord, patawad. Pagpalain kayo ng Diyos. At sana ito rin yung time
mas dodoblihin natin yung panahong ibibigay natin sa Kanya. Dodoblihin natin yung panahon pagbabasa at pag-aaral ng salita niya. Dodoblihin natin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo yung bawat kamay. Nakikita mo ang bawat isa mula sa iyong lingkod. Wala naman po kaming maitatago sa iyo. Laman ng isip, laman ng puso, mga hinaing, mga damdamin, mga pinagdaraanan, mga pagsubok, lahat ng ito, iyong nadalaman. Pero ikaw mismo, Panginoon, naranasan mo ang lahat ng ito. Pero kung bakit ka napagtagumpayan, ang source ng iyong lakas ay sa iyong ugnayan, sa iyong Ama. At ang salita na iyong pinanghiwakan ay salita ng buhay na nagbigay ng pagtatagumpay. Even sa krus na yun. Lord, I pray, nakilusin mo kami. Patuloy na ang iglesyang ito at ang bawat mananampalataya mo ay magbigay ng pagpapahalaga sa aming ugnayan sa iyo. Maging ikaw at ikaw ang maging prioridad sa buhay na ito na taglay-taglay. Pwede po ba nahanap ka lang sa katabi mo, dalawa-dalawa lang, begin to pray for one another. Na hindi natin alam kung anong pinagdaraanan. But again, I pray that this church ay patuloy na mapagpunawa ang halaga. Sige po, pwede po ba bawat isa, hanap po kayo ng mga ka-prayer partner nyo. Yung inyong katabi, hawakan nyo yung kamay. Just pray. As a family, narito po kayo. Jesus. Anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang iyong kagalingan. Hello. Panahon ng ating paglapit, panahon ng ating pagdulog, panahon ng ating lubos na pagtitiwala doon sa makagagawa ng mga dakilang bagay sa buhay natin. Siya na may mabuting plano, dahilan sa buhay natin. Siya ang lubos mong pagkatiwalaan at maranasan mo. That's just the way. Hallelujah, hallelujah. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, Sindi Karabashaya. on your throne. Urarababa, Sindi Karabashaya. You are God alone. Oh God, patawad mo. You're the only God whose power Patawad. none can contain. Ikaw ang tinapos. The only God Maraming kaabalahan, maraming kabalisahan. praise will never end. You're the only God
You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. 'Cause you are God alone. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Panginoon, ngayon pong umaga, salamat po sa iyong paalala. Salamat po sa iyong kahabagan na patuloy na umaabot at po gumigising sa aming kamalayan na mayroong isang bagay na napakahalaga, na yung bagay na yon hindi mawawala kapag ang inuna namin na ikaw. At sa buhay na ito, ikaw ang pinag-aari. Ang iyong salita, naniniwala kami na ito ang susi na muling pag-alab, muling pagningas ng aming buhay pananampalataya. Kaya Lord, I pray kung paano naming narinig yung salita, kung paano mismo ikaw na aming Panginoon. Ikaw ang iyong prioridad ay ang iyong relasyon. Nawa ang aming dalangin na kung meron kaming prioridad bilang mga anak mo, ay ang aming relasyon sa iyo. Na magbigay kami ng panahon, pag-aralan ang iyong salita at buong pagtitiwala upang ang iyong mabuting layunin at dahilan ay makitang maisagawa sa buhay na ito na iyong pinahirap. Panginoon, patuloy ka pong mangusap, patuloy mong buksan ang aming kaunawaan at akayin kami sa tunay na pagkaunawa at tunay na pagdulog sa iyong mayamang trono ng kahabagan. We pray, O Lord, na ang iyong salita ay maging salita ng buhay na gagawa ng pagbabago sa aming mga buhay kung paano namin ngayong umaga ito'y tinanggap at hindi lang pinakinggan, kundi mula sa umagang ito. Katulad mo, Panginoong Hesus, aming pong pagpapasyahan, babangon upang ikaw ay kausapin, hanapin ang iyong mukha, upang sa buhay na ito, si Kristo ay maitanyag at sa Kanya ang buong pagtatalaga. Hallelujah! Ang pagpapala ng Ama, ang pagliligtas ng Anak, at ang patuloy na pakikisama ng Banal na Espiritu, ang pagbigay ng kauhawan sa atin at pag-akay sa atin sa lubos na pagtatalaga sa pagkakilala at pamumuhay para sa Kanya. Ito ang ating dalangin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at ang lahat magsabi ng Amen at Amen. Isang magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I'm inviting everyone. Wednesday po, 6:30, yung ating pong OHB. Yung pong ating Friday ay prayer time. At naniniwala po ako ito'y napakahalaga sa ating mga buhay. God bless po and see you tonight dun sa mga I can't count times I called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Ain't no
me down. Good God Almighty.